Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rated K. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Oras. Kaya marami ang inaaraw-araw at ginagabi-gabi ang trabaho para lang doble ang kita. Paano pa kaya ang mga truck driver na bumibilang ng araw at gabi sa pagmamaneho? Meron pa nga dyan araw-gabi nagbabali ng buto sa pagsisirko. Kumita lang. O, siguradong makikita ninyo at mapapatunayan na hindi kayo nag-iisa sa pagsuko ng inyong mga buto sa all-day kayod at pagod. Sa unang sabakuhunan, hindi mo maiwasan na may mapilay, ho. At saka yung, siyempre, sakit ng katawan. Likas na masipag ang Pinoy. Tulad ng pamilya Villanueva, kilala bilang mga sirkero o acrobat. Dito na ako kumukuha ng pampaaral sa mga bata. Tapos nakapagpundar na rin ho kami kahit papanong maliit na lupa. Sa hapon, pagdating ng mga bata, ay nag-iensayo na ang buong pamilya. Kahit nga raw araw-araw, basta makasigurong walang palpak sa kanilang palabas. Pinakamahirap ang papel ni Tatay Fermin. Start po na sa balakang, ho, sa may hips, tapos pababa hanggang sa may paa. Tapos, sa kamay na lang ho, yung upper ko, yun na lang ho magbabalance. Sa edad ko 41 ngayon, marami na ho ako nararamdaman. Parang, mula sa ano, pag pinapawisan ko, parang napapasma. Tapos, parang nirarayuman na ho ako ngayon. Paspas sa pagpapala si Mang Alberto. Mahirap daw buhatin kung tumigas na ang aspalto. Umulan man o umaraw, walang patumpik-tumpik sa trabaho kahit na manakit pa ang namamagang paa at bukong-bukong. Hindi mo may hakbang to na ano eh. Pag iaabak mo na ano, masakit talaga. Ito marahil ang iniiwasang mangyari naman ni Anthony, isang laborer ng MWSS. Ang singilin ang katawan niya dulot ng mabigat na trabaho gabi-gabi. Balikat, braso, balakang, tuhod, halos buong katawan ay kailangang paganahin. Kaya kapag pahinga ng alas 12:01 ng umaga, nag-eehersisyo muna si Anthony at mga kasama. Si Mang Josito, gising na ng madaling araw para imaneho naman ang 18-wheeler truck. Sa bigat ng dalang sasakyan, mahirap daw itong i-control sa daan. Kung kaya't inuumaga na sa pagbibiyahe, marating lang ang destinasyon. Kung ang biyahe pa lang ngayon, medyo masakit mga katawan talaga dahil biro mo layo. Masakit natin pero sanay na. Mas mabigat man sa kanya ang labahing damit, ito ang bumubuhay sa kanyang 4 na anak nang mamatay ang kanyang asawa. Labandera na, planchadora pa. Masakit minsan tuhod, balikat, lahat. Sirkero, laborer, truck driver at maging labandera. Lahat sila ang puhunan, kanilang katawan. Yun na lang, hindi raw maiiwasan, tibay ng ating buto at kasukasuan ay nababawasan habang tayo ay nagkakaedad. At baka mauwi sa pagkakaroon ng kondisyon na kung tawagin ay arthritis. Ang pinaka-common na klase ng arthritis ay yung tinatawag nating osteoarthritis. Ang osteoarthritis ay isang problema sa cartilage. Ang cartilage, ito yung soft part in between the two bones, no? Na siyang nagsisilbing proteksyon. Habang tayo'y nagkakaedad, itong cartilage na to ay nagde-degenerate. So, nauupod siya unti-unti. Sa Pilipinas, tinatayang hihigit pa sa 2.6 milyong Pinoy ang nagdurusa sa arthritis habang nagkakaedad. 70 to 80% na may edad 50 pataas ay magkakaroon ng osteoarthritis.
Pero kahit na wala pang edad 50, ay maaring nakakaranas na pala ng maagang osteoarthritis. Sa ating katawan ay may mahigit kasing 300 joints o kasukasuhan. Kaya kung hindi ipapahinga ang mga ito, Kung hindi mo babawasan yung ganong klaseng kabibigat na trabaho, maagang masisira yung joint. Baka mauwi dun sa point na kailangan pa siyang maoperahan later on. sa pag-aaral ng mga doktor ay may mga natural na component mula rin sa pagkain at laman ngayon ng food supplement tulad ng chondroitin at glucosamine na makukuha sa lamang dagat. Aside from glucosamine, napag-aralan na rin ang chondroitin and collagen. Ito yung mga substances na natural na component ng ating katawan. Actually, nasa katawan na talaga natin yan. At ang trabaho nila is regeneration and repair ng ating mga connective tissues. Pag nakaupo ko sa side namin, pag iunat ko, masakit. Nagpasalamat din ako dun sa Altracin na yun. Wala na akong naramdaman. Ang bunga ng pagsusumikap kasi, habang malakas pa, ay hindi malalasap kung hindi ayos ang buto-buto sa ating katawan. Kaya, hinay-hinay lang. Arme, galaw-galaw ko. Ang buto-buto.